pero malapit na po. Pasensya na po kayo, medyo hindi ko mabuka ang aking bibig kasi may kaguluhang nagaganap sa aking bagang po ngayon. Actually, kahapon pa po, pinilit ko lang dahil gusto ko mag-attend sa church leadership at hindi naman po ako nagsisi dahil napakaganda po ng seminar, napakaganda po ng natanggap kong pagpapala na narinig ko kahapon. Gusto ko lang po din i-share. Hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon kanina. So i-share ko po yung isa sa mga realization or na-touch din po ako, na-remind. Yung pong sinabi ni Pastor Dave na leader will work well under pressure. So na-remind po ako na nung nasa probinsya pa po kami, iba po kasi yung nag-hold ka ng or nagpa-pastor ka sa dito or sa probinsya, malaki pong pagkakaiba. So na-realize ko na ang dami palang mga pastor na work under pressure, pero pag humarap sa church, humarap sa member, parang walang nangyari, okay lang. So parang ingon, sabi pa ni Pastor Dave, kalisod oy, sabi niya kahapon, kalisod oy. Oo, so naalala ko lang nung una na kahit pressure ka na, nakakaya mo pa ring humarap. And sad to say lang na may mga pastor din na naming kilala na because of the pressure na parang na-stress o nag-stop. So nakakalungkot lang din. So kahapon na-remind ako na kailangan pala, Lord, na mag-work well under pressure. Tulad ng pastor sa bukid ba, mag-istorya sa tabi before ta magsugod. Before tayo mag-start, istorya muna tayo. So may pastor na sa bukid na-assign. So walang ano doon, walang masyadong ma-income ba. So ang ginagawa ng pastor, nagtatanim siya. May anak siyang 2. Ngayon, papunta si pastor sa isang Bible study, nadaanan niya yung isang barangay na may piyesta, na may contest na kung sino daw yung makakapatayo sa kalabaw at makakapatakbo sa kalabaw, mananalo ng 500. So, sabi ni pastor, ay kaya ko yan, 500 na, okay na, good na sa akong pamilya. So, sabi ni pastor, sige sali ako sa contest. Ngayon, ang daming contestant, pinalo-palo na yung kalabaw, ayaw tumayo ng kalabaw. So, turn na ni pastor, lumapit si pastor sa kalabaw, naghunghong sa hunghong, bumulong sa tainga ng kalabaw, sinabi niya, "Baw." Alam mo, Baw, naglakad ako ng 2 kilometro, Baw. Wala pa akong pamahaw, wala pa siyang almusal. Hapdos na ako tiyan, Baw. Yun siya. Tapos, Baw, marami pang membro na pasaway, Baw. Nagpagawa si pastor doon sa kalabaw. Sabi ni Pastor Sauli, Baw, gusto mo magpastor? Ikaw na lang magpastor, Baw. Biglang tumayo yung kalabaw at tumakbo, mga kapatid. So si pastor nanalo. Ganon kahirap magpastor. Kahit ang kalabaw, umaayaw. Praise God. Hallelujah. So, but a leader must work well under pressure. Sabi nga ni Pastor din, lisod oy, pero may Diyos naman tayo na tumutulong. With love, with compassion, go pa rin. Praise God. Hallelujah. So, isa pong pasensya na. Amen, Pastor. Relate, Pastor. Amen. Isa po sa hingi ako ng pasensya, hindi po ako nakapag-send ng outline kay Sister Shea. So, wala po akong ma-present na sa slide ngayon. But madali lang naman pong masundan. Alam ko na makikinig po tayo at hindi po yun magiging hadlang. Amen po? Nandiyan po kayo? Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So today po, gusto kong pag-usapan natin yung kaisa-isang tao na naitala sa Biblia na nakapamangha sa Panginoon. Yung na-record sa Bible na taong nakapa-amaze sa Lord. Maging ako po ay na-amaze kasi hindi po siya isang disciple ni Jesus, hindi po siya isang
Jews, hindi po siya Hudiyo, hindi po siya mananampalataya, but siya po ang na-record sa Biblia na kaisa-isang tao na nakapamangha sa Panginoon. So, alamin po natin kung sino siya. Let's open our Bible in the book of Luke chapter 7 verse 1 to 10. Tagalog po yung Bible ko dito, Lucas Kapitulo 7. Mag-start po tayo sa 1. Basahin ko po. Nang maituro ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito, siya'y pumasok ng Capernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Verse 4, nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Verse 6, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit, magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Verse 9, ito po, namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Verse 10, pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Such a great faith. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. God, thank you for this day, Lord. Amin pong pinagpapasalamat ang mga favor na ibinibigay niyo po sa amin araw-araw. Amin pong pinagpapasalamat na hindi niyo po kami pinapabayaan. Your protection is always with us, O Lord. Your love, your guidance, and we are grateful, Lord God, na kayo po ay Diyos na buhay na siyang nag-aalaga po sa amin, nagki-care sa amin. Kaya't Ama, sa umaga pong ito, amin pong hinihiling ang iyong paggabay sa aming gawain, Lord. Thank you, Holy Spirit, that you will give us knowledge and wisdom that we can understand your word clearly. And thank you for your anointing to every one of us, O Lord. Sa akin po, Panginoon, nagagamitin mo na magsalita. Thank you, Lord God, sa iyo pong glory na lagi pong mag-shine sa amin at hindi po ang aming sarili. Sa iyo po lagi ang kapurihan, Panginoon, sa mga ginagawa mo sa aming buhay, O Diyos. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na patuloy ka pong kumikilos, Panginoon, sa aming buhay bawat isa. Hindi man po kami nagkikita physically, but Lord God, we know na kumikilos ka po sa amin at hindi niyo po kami pinapabayaan. Marami pong salamat, Ama, at patuloy niyo pong gamitin ang aming buhay para po sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, O Lord God, ang aming gawain sa umagang ito. And we pray also, Lord, for the good internet connection ng bawat isa, Panginoon, hanggang sa pagtatapos po ng aming gawain sa umagang ito. Salamat po ng marami sa iyo pa pong gagawin sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Such a great faith po. Ang Hebrews chapter 11 verse 1, ito po ang biblical na definition po ng faith or pananampalataya. Ang sabi po sa Hebrews 11 verse 1, tingnan po natin. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala
sa mga bagay na di natin nakikita. Ito po yung, now faith is being sure of things we hope for, and things not seen. So yung sure tayo kahit hindi pa natin nakikita. Nag-search po ako sa dictionary kung ano ang definition din ng word sa faith. Ang sabi po, faith is advanced beyond our five senses. So parang ang explanation nila, ang pananampalataya o ang faith ng tao is beyond our five senses. Yung hindi kayang i-explain ng mata, hindi na nararamdaman mo or natatouch mo or naririnig mo. It's beyond. So kaya nga po, assurance sa mga bagay na hindi pa natin nakikita, hindi pa natin alam, pero tayo'y naniniwala na yun ay mangyayari. So ito pong centurion, di ba sabi ko kanina, hindi po siya isang Hudyo, siya po ay Romano. And actually, he's an official na sundalo ng Romano. Pero siya po yung taong nakapagpamangha sa Panginoon. Na namangha si Jesus nang marinig niya na ganito kalaki or ganito yung how such a great faith na mayroon siya sa ating Lord Jesus kahit hindi siya isang Hudyo, hindi niya alam yung mga katuruan ng mga sa Israelites, hindi siya Hudyo. So isa pong nakakamangha talaga na even Jesus himself na amazed sa pinakitang pananampalataya ng isang Romanong na sundalo. Ang tanong po ngayon, ano pong mayroon yung sundalong centurion na yun or yung Romanong sundalo na yun, bakit ganun na lamang ang nasabi ni Jesus sa buong mga taong nakapaligid kay Jesus? Sinabi niya, I have never found, wala siyang nakita ng mga tao sa buong Israel na katulad ng pananampalataya ng sundalong ito. Bakit niya nasabi yun? At anong meron yung sundalo na yun? Yun po ang pag-usapan natin ngayon. Ano pong meron sa kanya na pwede po nating ma-apply o pwede po nating matutunan na para hindi man natin ma-amaze ang Lord pero maipakita natin kay Lord, Lord, we have faith in you. We have a great faith in you, Lord God. So, ito po ang una mga kapatid. Una po, mayroon po ang centurion, mapagpakumbabang puso, a humble heart. Basahin po natin yung verse 4 sa Lucas, sa teksto po natin. Ang sabi po doon ng mga, di ba po ay nagpasuyo siya ng mga matatandang Hudyo, sabi niya sa verse 4. Verse 3, nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Ang sabi pa po ng mga elder ng mga Hudyo, sabi nila, siya'y karapat dapat na pagbigyan ninyo. Bakit? Sapagkat mahal niya ang ating bansa. He's a Roman soldier but he loved the nation of Israel. Po ba? Isa pong magandang katangian na mayroon ang sundalo po ito. Sundalo siya ng Romano. Pero mahal niya ang bansang Israel. At hindi lang po yun. Meron pa sinabi ang mga elder na Jews. Sabi nila, sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila, ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. So siya pa yung nagpatayo ng building na kung saan doon sila nagtitipon-tipon. So that Roman soldier, siya po ang nagpatayo, tumulong. Hindi lang niya love yung Israel, but love din niya yung pati yung pagsisimbahan ng mga Hudyo ay pinagpatayo niya. Kaya't nasabi nilang karapat dapat siya, Panginoong Hesus, na pagbigyan sa hiling niya na pagalingin ang kanyang alipin. Kaya sumama sa kanila si Jesus. In verse 6 sabi doon, kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat dapat. Tingnan po natin yung sabi ng Romano. Ipinasabi niya, ang sabi ng mga elder na Hudyo, karapat dapat siya. Pero ang sabi ng centurion, hindi siya karapat dapat. Patuloy po tayo. Hindi ako karapat dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Verse 7, ni hindi rin po ako karapat dapat na humarap sa inyo.
tingnan po ninyo yung pagpapakumbaba na mayroon ang senturyon na ito. Pwede po siyang magmalaki, di po ba, na siya ay may mga kawal na tagasunod din sa kanya, siya ay opisyal, pwede po siyang magmalaki. At mismo yung mga elder ng church ang nagsabi na karapat dapat siya, pero hindi niya po sinabi kay Jesus na puntahan mo ako dito, ilihans mo yung kamay mo sa aking alipin para gumaling. Hindi po. Ang sabi po niya, pinasugo lang kahit maging siya daw po mismo ay hindi karapat dapat humarap kay Jesus. That centurion definitely has a humble heart. Na kaya isa siya sa nabigyan atensyon ng Panginoon, hindi lang dahil mahal niya ang bansang Israel, hindi lang dahil tumulong siya sa sinagoga, but kinaiya or yung karakter na mayroon siya na hindi siya mapagmalaki. Alam po natin na isa sa mga hindi magandang katangian na hindi ayaw talaga ng Panginoon is yung arrogante or yung magarbo, pride. Di ba na yun ang dahilan kung bakit na-fall si Satan dahil sa kanyang pagiging arrogante or pagkakaroon niya ng pride, yung fried chicken. Oo. So ito pong centurion, siya po ay nagpakumbaba, maging siya daw ay hindi karapat dapat na humarap sa Lord, kaya nagpautos siya ng mga kaibigan na sabi niya na hindi po ako karapat dapat or maging ang tahanan or na you came under my roof. So sabihin niyo lang po, yun ang sinabi niya. So yun ang pag-uusapan natin sa susunod na verse. So nagpakita po ng pagpapakumbaba ang centurion na ito. Kaya isa po siya sa bigay ng atensyon sa ating Panginoon. Ito po ay example po sa atin ng mga mananampalataya na minsan po ay nagiging proud na tayo. There's a story of a boy and Sunday school teacher na itong batang ito, doon siya lumaki sa church at mayroon siyang Sunday school teacher na babae, na nanay. Maganda yung pagtuturo ng Sunday school teacher sa kanya hanggang lumaki yung bata, naging young people, tapos nag-transfer sa youth department hanggang naging young adult. At dahil maganda yung pundasyon ng kanyang tinuro sa kanya nung bata pa siya, naging active siya sa ministry. Hanggang dumating yung point na itong batang ito ay nakarating na po ng ibang bansa dahil sa kanyang pagiging active sa mga gawain, so nakarating siya ng ibang bansa. Marami siyang achievements. Pero yung Sunday school teacher ay Sunday school teacher pa rin po. Minsan nang umuwi ang bata galing ibang bansa, bumisita po siya sa home church niya, doon po siya nag-church. At nakita niya po yung Sunday school teacher niya. Alam niyo po, sinabi niya, "Teacher, hanggang ngayon Sunday school teacher ka pa rin?" Sabi niya. Tapos sabi ng teacher, "Oo." Sabi niya, "Ako teacher, nakaabot na ako, nakarating na ako ng ibang bansa, marami na akong naging achievement." So sabi niya, okay. Sabi ng teacher na, "Praise God, marami ka nang napuntahan, nag-mission ka na everywhere, kahit saan ka na nakarating, praise God." So nagkaroon pala ng hindi magandang epekto ba yung mga achievement ng batang yon. So dumating yung time na pareho na silang humarap sa Panginoon. So istorya man lagi ni. So naabot ng time na humarap sila sa Panginoon. Unang tinawag yung, kasi di ba haharap tayo sa Lord. So tinawag yung Sunday school teacher. Ipinakita yung mga ginawa ng Sunday school teacher. Puro talaga pagtuturo lang sa Sunday sa mga bata. Puro doon. Tapos, nung i-purify na ang ginawa, tinest na yung ginawa ng Sunday school teacher, napatunayan na puro yung service ng teacher. Naging gold lahat ng mga gawa niya, naging gold. Tapos, nasabi nung bata, ay, yung ginawa nga ng teacher ko na kunti lang, puro teaching lang every Sunday, naging gold. How much more yung sa akin na malaki or marami na yung naging achievement ko, maraming tumanggap, marami akong nawalihan, marami akong napuntahan. So, inakala niyang mas malaki yung magiging reward niya. Ngayon po, yung work na niya, yung tinitest,
bigla pong naging abo lahat yung ginawa niya, at napatunayan na hindi po pure yung mga gawa niya. It's because of pride lang. Parang pagpasidungog sa, or parang glory to himself. So, it will remind us as a Christian na ang kailangan at ang gusto ng Panginoon sa atin is yung service po na pure and humble. Hindi po kailangan ng Lord ng mga bagay na malalaki or magaganda or mga achievements na bongga, because kaya naman po yun ng Lord gawin, pero ang importante, magpabilin or manatili po tayong mapagpakumbaba and pure in our service unto our God. Masalamat po sa Panginoon kung gamitin tayo sa mga lalaking ministry or ano pang ibigay sa atin or ipagkatiwala sa atin ng Panginoon. But always remember to stay nga ang atong heart or ang atong puso na pure before God and humble sa iyang atubangan, because malapit po ang Panginoon sa mga taong mapagpakumbaba. Okay po. So pangalawa po na mayroon yung centurion is mayroon po siyang matibay na paniniwala. Strong na pagtuo sa gahom ni Jesus. And verse 7 po, sabi doon, pasabi po ng centurion kay Jesus. Verse 7, hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Okay po? So, the centurion believed with any doubt, without any hesitation po. Naniwala po siya na kaya ni Jesus. God can do, pagalingin ang alipin niya kahit na salita lang. Oh, ako po'y naniniwala na doon nagsimula ang paghanga ni Jesus na sa centurion. Kasi isip niya, just say the word and my servant will be healed. Yung iba nga, sabi pa na ang mga disciple na hindi sila nakapagaling, na tapos kailangan pa ilihan. Pero this centurion, na sabi niya, sabihin mo lang, alam kong gagaling ang aking alipin. Di po ba? Imagine mo, nung marinig yun ni Jesus, ma-amaze ka na paano niya nasabi yun. Siguro narinig, sabi nga dito, narinig at nabalitaan ng centurion ang mga ginagawa ni Jesus. Pero alam mo naman yung mga Romano dati na gumagawa nga sila ng paraan, sila ang nag-persecute sa mga mananampalataya, di po ba? Pero itong centurion, itong Romanong soldier na ito na official, siya mismo nagsabi, sabihin nyo lang po, gagaling ang aking alipin. Napaka laking paniniwala na mayroon siya. So how much more po tayo na mga mananampalataya sa Panginoon? Tayo nga naka-experience tayo kung gaano kabuti ang Lord. Sir, ang Romano na hindi niya na-experience, nabalitaan lang niya. Pero tayo, pinatawad tayo ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon, blessed tayo ng Panginoon, di po ba? Nararanasan natin kung paano ang Lord kumilos sa ating buhay. Tas minsan, gumaganyan po yung pagtuo o yung faith natin sa Lord. So, para po sa umagang ito, remind us that there's no reason po para mag-doubt tayo sa power ng Lord. And even the centurion nga, naniwala na hindi pa niya na-experience ang kapangyarihan ng Lord. How much more tayo? Lalo na kung ikaw'y pinagaling ng Panginoon, wala pong rason para po tayo mag-doubt sa power ng ating Lord. Just believe. Opo? No, mamamangha ang Lord na, wow. Namangha siya sa sinabi ng centurion. Ang sabi po sa Mark 11:24, therefore I say unto you that whatsoever things you desire when you pray, believe that you have it and you will receive it. Yun po ang sabi ng Lord. Mismo it was from Jesus. Galing po yun sa bibig ni Jesus na kung kayo'y magpipray, maniwala kayo at ito'y matatanggap ninyo. That's the simple thing, maniwala lang. Alam naman natin kung ano yung nakuha ng centurion nung naniwala siya. Pag uwi pa lamang, pagdating ng mga sinugo niya doon sa bahay, magaling na po. Magaling na yung alipin na parang walang nangyari. Samantalang ang sabi ng unang verse, nasa bingit ng kamatayan na po siya.
But he was held. Why? And dahil po sa pananampalataya na pinakita ng kanyang amo na centurion. Just say the word and my servant will be healed. Just say the word and my servant will be healed. Kapatid sa Panginoon, maniwala ka lang. Sabihin mo, paniwalaan mo, anuman po yung pinagpipray mo, and it will happen and it will be yours. Amen. Praise God. Hallelujah. Pangatlo po, sakto po, 10 minutes before 12. Pangatlo, isa po sa mayroon ang centurion kung bakit namangha sa kanya ang Panginoong Hesus is he acknowledged God's authority. Yun po, basahin po natin in verse 8. Sabi niya, sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Ito'y ginagawa niya. So doon na po in verse 9 ang sabi, namangha si Jesus nang marinig ito. Di po ba? Namangha si Jesus. Doon na po completely na-amaze ang Lord sa sinabi ng centurion. Dahil sabi ng centurion, ako man din po ay may mga kawal na tagasunod. Pag sinabi kong pumarinig ka, pumupunta. Pag pumunta ka doon, gawin mo ito, ginagawa. The centurion acknowledge the authority of Jesus, that Jesus is over his position. Alam po niya na kahit siya ay opisyal, kahit siya ay may posisyon, pero alam niyang mas nakakatataas sa kanya si Jesus. Di po ba? Hindi niya inisip na si Hudiyo ka, ang mga Romano at that time is mas labaw-labaw or taas or parang mas nakatataas sila kaysa sa mga Hudyo kasi sila yung nasa government at that time. Pero inacknowledge ng centurion that Jesus is over his possession. Tapos maging sa kanyang sarili, mayaman po ang centurion, samantalang si Jesus, ang alam nila, anak lang yun ng karpintero. Di po ba? O may mga tagasunod nga si Jesus, pero mas marami pa rin yung tagasunod ng sundalo kasi he was called centurion because sa mga sundalo na under sa kanya na 100 na kawal, kaya tinawag siyang centurion. Mas marami yung tagasunod sa kanya kaysa sa disciple ni Jesus na 12 lang at that time. Pero may mga naniniwala, pero hindi naman talaga yung mga disciple ni Jesus na tagasunod. Gusto lang ng miracle, gusto lang kumain ng tinapay na ginagawa ni Jesus, yun ang sabi. But the centurion acknowledged the authority of Jesus over sa kanyang sarili. At alam din niya na si Jesus ay may authority sa sakit na mayroon ang kanyang alipin. Di po ba? Imagine that na sinabi niya, ako man din po ay may mga kawal na sumusunod. Pag sinabi kong gawin mo to, gagawin niya. So naniwala siya, Jesus, pag sabihin mo, oh, sakit, umalis ka sa alipin. Aalis yung sakit kasi alam ng centurion na kayang gawin yun ni Jesus. Oh. God's authority is over our situation. Ano man pong sitwasyon ng buhay natin, mayroon tayo ngayon, ang otoridad po ng Panginoon, ang control po ng Panginoon ay mas mataas pa rin po dyan. Kaya hindi mo po dapat alalahanin or ipag-alala or isipin anuman because the authority of Jesus, tapos yung kapangyarihan ng ating Panginoon is labaw. Labaw is higit pa, labaw pa sa ang gahom sa Ginoo sa anumang sitwasyon na mayroon po tayo ngayon sa buhay natin. Praise God. Yung po ang nakapamangha at sa atin po ngayon na mananampalataya, we will be reminded na di tayo mag-doubt sa power ng Lord, ang authority ng Lord na kumikilos pa rin sa atin, under control na yung buhay ng mga taong nagtitiwala sa Kanya at manatili po tayong mapagpakumbaba sa harap ng Panginoon. Gusto din po natin na mamangha ang Lord. Sabi po nga na pagdating niya, sabi ni Jesus, makakakita pa ba kaya siya ng faith sa mga tao? So today po, nare-remind po tayo na ipanatilihin natin ang pagpakumbaba sa harap ng Lord. Panatilihin natin ang paniniwala sa kapangyarihan niya kahit na minsan malabo na, kahit na minsan parang konting-konti na lang, but
still believe. It will happen. Maniwala ka, nandyan pa rin si Lord. At sa authority ng Panginoon na mayroon siya, hindi pa rin po nagbabago mula noon hanggang ngayon. God is still is in control. Ang authority niya ay mas mataas pa rin sa lahat-lahat. For our conclusion po, may isang paalala po sa atin sa 1 Peter. Basahin po natin unang Pedro or 1 Peter chapter 1 verse 6. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaanan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya. Na higit kaysa ginto ay pinararaanan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilaan at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So praise God. Ito po ay paalala sa atin na ngayon, kung dumanas man po tayo ng mga pagsubok sa ngayon, dapat pa rin po nating ikagalak. Dahil sabi po ng 1 Peter, maging ang ginto nga na mahalaga sa mga tao pero ikumpara sa buhay natin ay mas mahalaga pa rin yung buhay natin. Ang ginto ay pinararaanan ng apoy. Ipaagi sa apoy, sa kalayo para makita if it is pure. How much more our faith? So dumadaan po ng pagsubok. Ano man pong klase ng pagsubok, it will strengthen our faith. Maniwala po kayo para po sa ating kabubuti. Dumaan man po sa pagsubok tayo ngayon, sabi po ni Peter na magalak lang po tayo. Ay pinararaanan na apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit. Opo, ito po. Higit kaysa ginto ay pinararaanan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. So it's for our own good po mga kapatid na dumadaan tayo sa mga pagsubok. But after po natin na malampasan, ang sabi po, papupurihan, dadakilain, pararangalan tayo with Jesus Christ na pagdating na yung ating Panginoong Hesus. So ang isang bahay po, sabi po ng bayaw kong Panday, sabi niya, malalaman ang tibay ng isang bahay kung nadaanan ng mga bagyo. Kung dumaan man ang ilang bagyo tapos nanatiling nakatayo yung bahay, ibig sabihin maganda yung pagkagawa, matibay. So ang ating pong pananampalataya, daanan ng maraming pagsubok, but we still grow, doon napapatunayan na tapat ang ating pananampalataya sa Panginoon. For the last time po, isa pong istorya. Minsan may nagtanong sa akin, ano daw ang pinakamatibay na puno? Ang sabi ko naman, siguro Nara. Kasi yun, matibay yung Nara. Tsaka, yun yung pambansang puno. Puno ba? Bansang puno. Oo, Nara. So, sabi ko Nara. Sabi niya, hindi. So, ay ito, mangga. Kay mangga, parang yun din ang prutas, pambansang prutas. Pero hindi din daw. Ang sabi niya sa akin, ang pinakamatibay na puno ay ang kawayan. Tapos, ang kawayan, nasa ko, ha? Sa bukid ng parents ko, maraming kawayan. Bata pa po ako, marami na yon. Ngayon na matanda, may edad-edad na, mas dumami pa sila. Oo, pero ilang bagyo na ang dumaan, di na-realize ang tibay pala talaga ng kawayan. Sumasabay ang kawayan kung saan ang hangin. Oo, sumasabay siya. Kung maputol man siya, yung ugat po niya ay hindi na sa tawag. Ha? Hindi natatanggal. Oo, hindi nabubunot, hindi natatanggal, dili maukab. Dili maukab ang kasi po maliliit po yung maliliit po yung ugat pero marami. Oh, marami. Yun yung nagpapatibay sa kawayan po mga kapatid.
Tapos ay yung maganda pa sa kawayan, yung mga ugat-ugat mo salingsing Makalat. mo. Makalat. Oo, may uusbong at dumadami sila. Dumadami. Sila po ang matibay. Sa pagsubok po sa buhay natin, minsan yun, yung mga maliliit na pinagdadaanan natin, maliliit lang po ang tawag natin doon kasi ikumpara sa gahom sa Ginoo, mas malaki ang power ni Lord. So yung mga maliliit po ng buhay natin na mga pagsubok, yun po ang nagpapatibay. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Amen. maganda, pag tayo Hallelujah. po ay natuto sa mga pagsubok natin sa buhay, may uusbong po. Di po ba? May uusbong at maraming puno. Yun po ang magandang basihan natin ng pananampalataya. At ngayon, natutuwa na po talaga ako sa puno ng kawayan. Kasi tinitingnan ko na siya. Dati naaano ako kasi maingay pag mahangin. May mga lagit-git kang maririnig. Tapos inaano ko pa sa papa ko na bakit hindi mo yan pinuputol. Sabi niya, matibay yan. Hindi yung lupa sa gilid kasi ng sapa. So, ang dami na po nila ngayon. So, praise God. So, I hope na mayroon po tayong nakuha sa salita ng Diyos sa umagang ito. Yun po lang po ang ika-encourage ko sa atin sa umagang ito. Manatili po tayong humble at manatili natin ang ating paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa authority ng Diyos sa buhay natin. At maging kawayan po tayo. Matibay. Praise God. Glory to God and God bless us all po. Thank you po. Amen. Thank you. Amen. Praise the Lord. Okay, so Hallelujah. maraming salamat Pastora Joy. Ngayon ho, nakita nyo na tatlong bagay na pinaalala sa atin ni Pastora Joy. Nilagyan ko ito, recipe for success in Christian living na itinuro sa atin ng ating pastora. To have a humble heart, to have faith in God, and to be submissive to God. At panghuling itinuro niya para sa mga plantito at plantita, magtanim ng kawayan. Kawayan. Okay? So maraming salamat, Pastora. Ngayon naman,